Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao, Sabah. So welcome back sa ating Pilipinas News Channel. Ito po ang mga top 5 na balita sa News 5. Ito pong nakaraang araw, February 20, 2025. Sinabi po dito sa number 1, Pres Marcos may bagong pasaring sa kampo ni ex-President Duterte. Pangalawa, mga senador hinamon na unahin ang impeachment trial ni Vice President Duterte. Pangatlo, gastos ng ilang kandidato sa kampanya labis sa itinakdang limit ng batas. Pang-apat, AFP inatasan na siguraduhin ng maayos na eleksyon. Panglima, Gilas Pilipinas nalasap ang unang talo sa 2025 FIBA Asia Cup Qualifiers. So yan po yung mga nagbabagang balita po sa News 5 mga kababayan. Tututukan po natin dito ang impeachment complaint dito po kay Sara Duterte, ang ating current Vice President. Sinabi po sa News 5, Vice President Sara Duterte, who previously downplayed the impeachment case against her, is now asking the Supreme Court to block her upcoming trial in the Senate. So medyo kinatutuwa po ng mga ilang mga netizen po natin ito, or parang tinatawanan po nila ito. Bakit? Dahil parang handang-handa po si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment dahil wala naman daw po siyang kasalanan. Pero ngayon po, sinasabi po dito, is now asking the Supreme Court to block her upcoming trial in the Senate. So yan po yung nangyayari po ngayon. So sobrang lungkot po dito po sa picture na ito ng ating Vice President Sara Duterte. Sabi po dito, House followed Constitution on Sara's impeachment, maintains lawmaker. Pinangaluhan pa po yan nitong si Coco Pimentel. Sa News 5 pa rin po mga kababayan, sinabi po dito ni Senator Coco Pimentel III, stressed that the 1987 Constitution and the rules of the Senate allowed them to act independently once they received the articles of impeachment from the House of Representatives. Senate can start Sara's impeachment trial without special session, says Pimentel. So binibigyan po ng emphasis nito pong si Senator Coco Pimentel III ang nasa Constitution o nasa 1987 Constitution ng rules nila as a senator or as a Senate, na pwede po silang mag-proceed na ma-impeach si Sara Duterte for especially dahil pumayag na po ang quorum ng Senate or yung mga dapat na pumirma, mga representatives doon po sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte. So pag nagkataon po ito mga kababayan, ay lahat na naman ng mata ng mga taong bayan ay nasa kanila lang. Okay? At sayang po ang oras, pawis at ang mga tax ng taong bayan sa kakapanood, sa kakasubaybay sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Although ito po ay part of the due process of the law, pero ganun pa man, parang sasabihin ng mga taong bayan na nagkamali na naman po tayo ng mga taong iniluklok sa upuan ng mga higher positions sa ating bansa. Bakit? Dahil sila lang din po ang iniikutan ng ilang mga budget, ng ilang mga gastos, mga puwersa or enerhiya ng mga senators, mga representatives, mga congressmen, etc. So parang sila lang po lagi yung, kumbaga sa pelikula ay sila yung nasusubaybayan at sila yung nagiging bida mga kababayan. Ang sinabi po dito sa News 5 pa rin, according to the National Election Monitoring Action Center, some members of the Armed Forces of the Philippines or AFP and the Philippine National Police or PNP were among the nearly 1,000 individuals arrested so far for violating this year's election gun ban. So, gun ban na naman po ngayon mga kababayan. So, mag-ingat po kayo sa pagdadala ng inyong mga baril. Kahit yan po ay lisensyado, pwede po tayong mahuli. Sabi po dito, Marcos urges AFP to ensure credible, orderly 2025 midterm BARMM elections. So, medyo magulo po kasi ang bansang Pilipinas pag nagkakaroon po tayo ng mga eleksyon na kagaya po nito. Hindi po maiiwasan na yung mga magkakabilang partido or magkakalabang partido ay magkaroon ng pagtatalo-talo. Kagaya na lamang ng mga naunang eleksyon na kung saan may mga footage or mga videos na nagkakaroon sila ng mga bakbakan or barilan sa social media na papanood. So lastly po dito sa ating News 5 pa rin,
umarangkada na ang campaign rally ng mga senatorial candidate ng Alyansya para sa Bagong Pilipinas kasama si President Bongbong Marcos sa Dumaguete City ngayong Huwebes, February 20. So nag-start na po ang candidacy campaign or ang campaign rally ng magkabilang panig, and at the same time ito po ang ating president ay meron po siyang of course mga pambato or mga manok, kumbaga sabihin natin informally mga manok para sa darating na election, senatorial elections nitong darating na election ngayong May. So subaybayan po natin ang mga updates po dito sa ating channel mga kababayan, at gusto ko pong pasalamatan ang lahat ng sumusuporta po sa ating channel. We are road to 9,000 subscribers na po tayo mga kababayan, at pakitulungan naman po na patuloy na ma-suggest ni YouTube itong ating video sa pamamagitan po ng pag-like at of course yung pag-subscribe na rin po sa ating channel para ganahan naman po ang inyong lingkod na gumawa ng mga more videos pa para sa channel po natin. So once again, shoutout po sa inyong lahat. This is Pilipinas News Channel. Peace out.